Hello everyone, good morning. Okay, welcome to my another video. So ngayon pag-usapan natin, someone or somebody asked me, hindi lang isa, marami, nagtatanong paano maging virtual assistant. Ano yung mga kailangan? Pwede ba ako dyan? Wala akong experience. High school graduate lang ako, college graduate lang ako. Gusto ko maging virtual assistant. Paano ako mag-start? So yun yung mga common questions na naririnig ko at yun din yung mga nasa isip ninyo kung paano nga ba. So ngayon pag-usapan natin, bago ako naging virtual assistant, syempre wala akong experience kasi newbie ako. So katulad nyo rin po guys, pwede kayo maging virtual assistant nang wala kayong experience ngayon kasi everything naman in a long run na pag-aaralan yan. Okay, you have two options. Pwede kang mag-enroll sa mga paid training, live training, academy, and also pwede kang mag-self-study. Walang problema. You can be a virtual assistant ngayon. Kung mag-self-study ka, walang problema, walang masama doon. At pwede ka din, you have another option. If you have a budget, so pwede kang mag-attend sa mga paid training na legit naman talaga nagtitraining at nagtuturo ng mga student. Okay? So, may dalawang option yan. Pili ka kung saan ka sa dalawa. And again guys, kung magiging virtual assistant tayo, kasi nga meron tayong option para aralin yung mga skills na yan, hindi naman ibig sabihin na wala akong skills pwede akong mag-apply. Okay? Ngayon, ang labanan dito sa freelancing or sa virtual assistant industry, kailangan meron tayong skills na dala-dala. The same thing na nag-apply tayo sa labas, sa corporate job dito sa Pilipinas. Kung mag-apply tayo sa office, ano yung apply natin position? Siyempre alam natin kung ano yung gagawin. Hindi naman pwede na mag-apply tayo ng accounting pero wala tayong background about accounting. Mag-apply tayo ng bookkeeping pero hindi natin alam yung bookkeeping process. So hindi pwedeng ganun. So the same po dito sa freelancing or sa virtual industry. Kung mag-apply tayo sa specific na skills, kailangan alam natin yung mga task or meron tayong skills related sa job description. Hindi po pwede na magsasend ng tayo ng mga proposal kasi walang papansin sa'yo. Hindi ka may interview, hindi ka ma-hired ng client if ganun yung mindset mo. So if we are willing to become a virtual assistant, willing tayo mag-invest sa sarili natin, willing tayo matuto, at kailangan meron tayong skills talaga na dala-dala every time na magsisend tayo ng mga proposal. Every time na mag-apply tayo. Yun po yung dala-dala natin. Yung skills po natin. Okay? Lahat yan na pag-aaralan, sabi ko sa iyo, nag-start ako sa wala akong idea. Nag-start ako sa self-study hanggang napunta ako sa isang paid training academy at doon ako natuto. Doon ako nag-start naging isang social media manager and a funnel designer. Lahat po yan guys may process. Lahat yan pinag-aaralan ko. Lahat po yan naglaan ako ng effort para matuto at maging isang social media manager. Hindi naman yan kaya ng isang puan lang para it's okay kasi lahat po yan natutunan ko at kailangan may patient talaga. Okay? May patient ka, may tiyaga kang aralin yan at i-apply mo lahat ng mga natutunan mo. Mapa-free man yan or mapa-paid training man yan. I-apply mo lahat ng natutunan mo at keep searching, improving yourself kung saan ka nagkulang. I'm sure na magiging virtual assistant ka at I'm sure sooner or later magkakaroon ka ng client international. So, gusto mo ba maging virtual assistant? Meron akong ma-recommend sa inyo na academy. Mag-message ka sa akin, may academy kami magti-training sa'yo o magti-train sa'yo on how to become a virtual assistant. See you guys!